Mga Pinoy lang po yung gumagawa niyan. Yun pala. Nalala ko bagong pare ako, may batang nagsimba. Sabi niya, tinuro yung tabernacle. Ay, ang liit ng ref ni Father. Ang liit ng ref ni Father. Mga kapatid, yan po yung sentro ng ating paniniwala. Nandiyan po yung kabanal-banalan, kataas-taasan na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo naliligo, nagbibihis, nagkikilay, naglilipstick, pag misa. Hindi po dahil sa pare, dahil sa katabi nyo. Dahil po para tayo'y maganda, guwapo, kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo lumuluhod sa tuwing tayo po ay pumapasok sa simbahan. Dahil nandiyan po ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayong linggo, ipinagdiriwang po natin ang tinatawag na Corpus Christi, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Ang ibig sabihin po nun, ang banal na misa, the Holy Eucharist, the Holy Mass, na ang ipinagdiriwang natin tuwing misa ay ang pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang katawan bilang sakripisyo para sa Diyos, para tayo po'y maging banal. Alam niyo po yung ibon na nandito sa picture, na nandyan din, nakita niyo? Ang tawag po sa ibon na yan ay maya. Ay, hindi po ba yan? Pelican. Pelican. Bakit po yan yung analogy? Paghalin tulad ng Eucharistia sa ibon na yan, na pelican. Ano po yung ginagawa ng pelican? Pag may inakay ang pelican, pag wala siyang makuhang pagkain, binubukan niya ang sariling bibig at doon sa kanyang dugo, pinapakain ang mga sisiw. Di po ba ganyan ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa tuwing misa? Para magkaroon po tayo ng buhay, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Tanong, para sa mga magulang, paano niyo po masasabi ng inyong anak ay ligtas o safe? Sige nga po. Paano? Mga magulang, meron akong nakita dito, magulang. Oh. Paano? Sige nga, kung nasa school, nasa simbahan, nasa bahay, paano ba? Hello? Siguro, nanibago kayo sa gupit ko. Ano? Paano niyo masasabi? Sige nga, walang magulang dito. Wala po bang magulang? Paano niyo masasabi na ligtas ang inyong anak? Sige nga, ito, tatay. Pag nasa bahay, okay? Yung sa likod mo. Paano mo masasabi na safe o ligtas ang anak mo? Yan kayong dalawa. Di ko pa marinig. Prayer. Ito. Pagkakatiwalaan. Ano pa? May hinahanap po ako ng sagot. Meron pa? Ano? Paano po? Pag sinasama. Pagkasama mo ang iyong anak, yun yung panahon
naligtas siya. Di po ba? Hindi kayo balisa. Kahit na nandun sa bahay, sa simbahan, sa school, pag hindi nyo kasama, di po ba? Kaya nga ito, only son lang to, palaging kasama. Di po ba? Yan yung gagawin ng isang magulang, ng isang lola, isang lolo. Isasama palagi yung apo, yung anak. Kasi sa tuwing kasama niya, dun lang niya nakukumbinsi yung sarili niya na ligtas ang aking anak. Di po ba? At yan din po ang dahilan kung bakit may misa, kung bakit po ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para ating kainin. Para kasama niya po tayo palagi. Yan po yung ibig sabihin ng banal na misa. Kaya nga tawag sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay komunyon. Nakikiisa. Alam na Diyos na pagkasama niya tayo, kagaya ng isang magulang, ligtas tayong lahat. Di po ba? Ganyan po yung ganda ng banal na misa. Gusto niyang makasama palagi tayo. Gustong makasama ng Diyos ang kanyang minahal na tao. Di po ba? Pero ang magulang, may katapusan ang pagsasama niya sa isang bata. Di po ba? Hindi niya masasabi na hanggang sa dulo ng mundo, hanggang sa katapusan ng panahon, sasamahan kita. Hindi niyo po masasabi yan. Pero ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, yan po yung pagtupad sa kanyang pangako. Hindi ko kayo iiwan. Sasamahan ko kayo palagi. Sarap pakinggan. At lahat ng sinasabi ng ating Panginoon ay tinutupad po niya. Yan po yung ginagawa natin paglinggo, pag tayo nagsisimba, gusto po natin makasama ang Diyos. Gusto po natin makiisa sa Diyos. At pag tayo po'y nakikisa sa Diyos, tayo po'y nagkakaisa. Di po ba? Walang mayaman, walang pangit, lahat maganda. Di po ba? Yan po yung sinabi natin, Panginoong Jesucristo, na sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Merong magulang na narinig ko, sabi niya, Father, kung pwede ko lang pasukin yung utak ng anak ko para isabihin ko sa kanya na lahat ng tinuturo ko dapat gawin niya kasi sa ikabubuti niya to. Gagawin ko, Father. Di ba? Magulang, hello. Kung pwede ko lang, Father, pasukin yung kanyang puso para malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Gagawin ko, Father. Di ba? Yan yung balak gawin ng isang magulang. Di po ba? Tama po ako, hindi. Di po ba? Bilang isang lola, yun po yung gagawin ninyo. Kung pwede ko lang mapasok yung puso niya at isipan, gagawin ko. Ang hindi kayang gawin ng magulang, lolo at lola, ay nagagawa ng Diyos. Sa tuwing tayo nagkukomunyon, pinapasok ng Diyos ang ating isipan at puso. Di po ba?
Di ba? Kaya kailangan pag nagsisimba po kayo, kailangan po kayo magkomunyon. Para yung at pagdating ng panahon, ang tibok ng puso ng ating Panginoong Hesukristo ay magiging tibok rin ng ating mga puso. Para ang kanyang isipan at kalooban ay maging ating ding isipan at kalooban. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo nagsisimba linggo-linggo, araw-araw. Para pagdating ng panahon, kagaya rin niya, magiging banal din po tayo. At tayo'y magiging banal sa panahon ng ating mga puso at isipan ay kagaya na po ng puso at isipan ng ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo pong lahat.